Habang nagtatadtad ng sibuyas ang babaeng ito, bigla siyang dinugo sa ilong. Dahil hindi niya alam kung ano ang problema, nagpunta siya sa ospital para magpatingin. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ng doktor na mayroon siyang malubhang congestive heart failure at malamang ay wala na siyang gaanong panahon para mabuhay. Paglabas ng ospital, para siyang nawawalang kaluluwa. Dahil sa matinding kawalan ng pag-asa, nagpasya siyang maging isang rebelde bago siya mamatay. Walang awa niyang minumura ang sinumang hindi niya gusto, at umaabot pa sa puntong nagnanakaw siya ng ice cream ng ibang tao. Ngunit hindi alam ni Chenny na isang nakakatakot na lihim ang malapit ng mabunyag. Mamamatay siya at muling mabubuhay. Noong gabing iyon, malakas ang ulan. Isang lalaki na nagtatapon ng basura ang nadikit sa maruming tubig mula sa imburnal ng nayon. Kahit kaunti lamang ang naging kontak niya rito, nagsimula siyang magpakita ng kakaibang mga sintomas. Nagkaroon siya ng mga kaliskis sa kamay at paa, sumakit ang buong katawan, at nagsimulang maglabas ng malapot na likido ang kanyang balat. Mistulang unti-unti siyang nagiging isang nilalang sa dagat. Pagkaraan ng araw na iyon, iniulat ng malapit niyang kaibigan ang misteryosong pagkawala niya sa ahensyang nagsisiyasat ng mga kakaibang kaso. Ang ganitong uri ng insidente ay palaging ipinapasa kay Yunzhao. Isa siyang espesyalista sa paghawak ng mga pambihira at misteryosong pangyayari sa nayon. Habang iniimbestigahan niya ang kasong ito, may isa pang mamamayan na nagulat ng kakaibang pangyayari. Ayon dito, may mga hayop na tila produkto ng genetic modification o marahil ay nilikha ng mga nilalang mula sa ibang planeta na nakita sa tambakan ng basura ng nayon. Inakala ng lahat na isa na naman itong baliw na nag-uulat ng krimen. Kaya naman palaging si Yunzhao ang pinapahawak sa mga ganitong kaso. Kahit alam niyang hindi normal ang mga taong ito, mahinahon pa rin niyang tinatanggap at sinusubukang lutasin ang kanilang mga ulat. Dahil dito, hinangaan siya ng lahat sa kanilang departamento. Pagsapit ng tanghalian, umupo si Yunzhao kasama ang matandang lalaki na nagulat ng insidente. Nakinig siya habang ikinukwento ng matanda na hindi naman talaga payapa ang ngayon. May mga taong nawawala katulad ng nangyari 20 taon na ang nakalipas. Maging matatanda at maliliit na bata ay misteryosong naglalaho. Naisip ng matanda kung may kaugnayan kaya rito ang kakaibang nangyari sa tambakan ng imburnal noong nakaraang gabi. Tahimik na pinag-isipan ni Yunzhao ang mga sinabi ng matanda. Pagkatapos umalis ng matanda sa lugar, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga taong mukhang opisyal ng gobyerno, ngunit hindi naman talaga. Isa sa kanila ay may kakayahang manipulahin ang mga bagay gamit lamang ang kapangyarihan nito. Sa isang hampas lang ay nababasag ang lahat. Samantala, dahil alam ni Chenny na malapit na siyang mamatay, bumalik siya sa restaurant upang humingi ng 50 milyong won sa kanyang lola. Ngunit tumanggi ang matanda. Dahil rebelde at walang trabaho si Chenny, nagpasya ang kanyang lola na huwag siyang bigyan ng pera. Ayon sa kanyang lola, mas gugustuhin pa nitong i-donate ang pera sa charity. Dahil hindi niya nakuha ang gusto niya, nagpasya si Chenny na umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam. Pagkatapos nito ay nagtungo siya sa isang convenience store upang magnakaw ng ilang personal na gamit. Ngunit sa pagkakataong ito, nakasalubong niya si Yunzhao. Nagtitigan silang dalawa ng may pagdududa. Nagpasya si Yunzhao na sundan siya upang malaman kung ano ang balak niyang gawin sa mga ninakaw na gamit. Pagdating nila sa destinasyon, nadiskubre ni Yunzhao na ninakaw pala ni Chenny ang isang buong shopping cart mula sa convenience store ni Uncle Kim. Naging kahina-hinala rin ang maleta na dala niya kaya napaisip si Yunzhao na baka may kaugnayan siya sa mga kamakailang pagkawala ng mga tao. Dahil dito, marahas silang nag-agawan sa maleta. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nalaglag ang mga underwear at ilang stuffed animals mula rito. Doon nalaman ni Yunzhao na ang maitim at parang buhok na bagay ay isa lamang palang stuffed animal ni Chenny. Upang protektahan siya mula sa mga nahuhulog na gamit, hinila siya ni Yunzhao palapit sa kanya. Para sana itong isang romantikong sandali, ngunit biglang bumuhos sa kanila ang tubig mula sa drainage sa itaas. Dahil dito, natigilan si Chenny. Sa sobrang galit niya, malakas niyang sinampal si Yunzhao. Bilang kabayaran, wala nang nagawa si Yunzhao kundi iwan ang kanyang business card. Dahil desperado si Chenny na makakuha ng pera mula sa kanyang lola, nagkunwari siyang patay na. Ngunit hindi niya inaasahan na yon din pala ang mismong sandali kung kailan talaga siya mamamatay. Bago mangyari iyon, nagdala si Chenny ng ilang gamit sa bahay ng kanyang mga kakilala na sina Gaomon at Rubin. Nabalitaan ni Gaomon na naghahanda umano ang kanyang pamangkin para sa isang paglalakbay na nagkakahalaga ng 50 milyong won. Sa katotohanan, bahagi iyon ng plano ni Chenny para mangikil ng pera. Nangako si Chenny na kapag nakipagtulungan sila, bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng 5 milyong won mula sa kanyang lola. Samantala, pag-uwi ni Yunzhao sa kanyang bahay, wala siyang ibang narinig kundi ang walang tigil na pagreklamo ng kanyang landlady. Tuwing gabi, napupuno ang kanyang silid ng tunog ng mga bagay na nahuhulog at nababasag. Wala siyang magawa kundi pakinggan ang mga sermon ng landlady. Pagod na rin siya. Sa tuwing nagigising si Yunzhao sa kalagitnaan ng gabi,
laging magulo ang kanyang silid. Marahil ay hindi siya ordinaryong tao sa bayang iyon, dahil tuluyan na siyang nawalan ng kakayahang makatulog ng maayos. Kinuha niya ang isang file na naglalaman ng listahan ng mga taong konektado sa research facility na sumabog 20 taon na ang nakalipas. Mukhang muli na namang mabubuksan ang isang misteryosong kaso mula sa nakaraan. Samantala, ang matandang lalaking dinukot ng mga taong may kakaibang kapangyarihan noong isang araw ay nakakulong na ngayon sa loob ng isang hawla. Doon niya natuklasan ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang nawawalang lalaki ay ginagamit bilang test subject sa loob ng isang tangke ng tubig sa kabilang bahagi ng pasilidad. Kalahati ng kanyang mukha ay malubhang deformado. Samantala, handa na ang lahat ng plano ni Chenny at ng dalawa pa niyang kasamahan. Kailangan na lamang nilang mag-record ng video upang gamitin ito sa panginikil laban sa lola ni Chenny. Sa kasamaang palad, hindi nila nakuha ang 50 milyong won na kanilang inaasahan. Bigla na lamang tumigil sa paghinga si Chenny at namatay dahil sa kanyang congenital heart condition. Matapos nilang ma-record ang peking blackmail video, napansin ng dalawang lalaki na hindi na humihinga si Chenny. Namutla sila sa matinding takot. Kahit anong gawin nilang pagsubok na maisalba siya, hindi na nagising si Chenny. Sa isang iglap, sila na ang naging pangunahing suspect sa kanyang pagkamatay. Dahil dito, kinailangan nilang maghanap ng paraan upang maitago ang kanyang bangkay bago pa sila mabunyag. Ilang sandali pa, umiiyak na ang dalawa dahil sa pagkamatay ni Chenny. Habang umiiyak si Robin, sinabi niya sa kanyang tiyuhin na hindi pa nakapikit si Chenny. Pakiramdam niya ay pinagmamasdan sila nito habang dinadala nila ang kanyang katawan upang itapon. Nagtungo sila sa misteryosong tambakan ng basura sa nayon. Nakatayo roon si Robin at ang kanyang tiyuhin habang nag-aalangan na tumingin sa ibaba. Hindi nila alam kung tama bang umabot sila sa ganitong punto. Labis silang natakot sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Mas lalo pa silang nabahala nang makita nilang naroon din si Eun-jung. At napansin din ni Eun-jung ang kanilang kahina-hinalang kilos. Lumalabas na may nagsumbong tungkol sa iligal na pagtatapon ng basura. Dahil hindi makatulog si Eun-jung, nagpasya siyang magsiyasat sa gabi. Nagkataon namang si Gong Eun ang nagsampa ng reklamo. Napansin ni Eun-jung na tila may itinatago ang dalawa. Sa sobrang takot ni Robin, aksidente niyang naitulak ang kariton pababa sa hukay ng imburnal. Mula rito ay nahulog ang isang katawan na nakabalot sa puting plastic bag. Agad na napagtanto ni Eun-jung na seryoso ang sitwasyon, kaya nagmadali siyang bumaba upang suriin ito. Nang makita ito ng dalawa, mabilis din silang sumunod. Dahil dito, pare-pareho silang nahulog sa hukay ng imburnal kung saan naroon ang katawan ni Chenny. Tinanong sila ni Eun-jung kung itinatapon ba nila ang bangkay. Hindi na nakayanan ni Robin ang matinding pressure, kaya inamin niya ang lahat. Sinabi niyang apo ng may-ari ng restaurant si Chenny. Inayos nila ang buong plano para makakuha ng pera, ngunit hindi nila inaasahang bigla itong mamamatay. Matapos ang kanilang pag-amin at pag-iyak, lumingon sila at laking gulat nila nang mawala ang katawan ni Chenny. Parang hindi ito kailanman naroon. Gayunpaman, tumawag pa rin si Eun-jung sa pulisya. Natakot ang dalawang lalaki at sinubukan nilang agawin ang cellphone niya. Ngunit mas mabilis si Eun-jung. Agad niyang naiulat ang insidente sa harap mismo ng dalawa. Wala silang nagawa kundi pagsisihan ang kanilang pagkakamali. Samantala, sa bahay ni Chenny, inutusan ni Ginang Kim si Junmo, isa pa niyang apo, na tingnan ang kasalukuyang lokasyon ni Chenny. Sinuri ni Junmo ang iya at nakita niyang nasa Jeju Island si Chenny. Nagsimula namang halughugin ni Ginang Kim ang silid para hanapin ang mga gamit ng kanyang apo. Ngunit kakaunti na lamang ang naiwan nitong mga gamit sa bahay. Pagbukas niya ng kabinet, isang liham lamang ang kanyang nakita. Ngunit nang muling suriin ni Junmo ang lokasyon, nadiskubre niyang nasa tambakan ng basura sa Haidoon Village si Chenny. Muling nabuhay si Chenny na tila walang nangyari. Kasabay nito, patuloy pa ring nag-uulat si Eun-jung sa pulisya tungkol sa dalawang lalaking nagtapon umano ng bangkay ng isang babae. Nakinig ang mga pulis sa kanyang ulat at nagtanong kung ang babaeng tinutukoy niya ay ang mismong babaeng nakatayo sa likuran niya. Labis na nagulat si Eun-jung nang marinig iyon. Malinaw niyang naaalala na nakita niya ang babae na nakahandusay sa hukay ng imburnal. Hindi rin makapaniwala si Robin at ang kanyang tiyuhin sa kanilang nakita. Napansin ni Eun-jung na may kakaiba sa batang babae. Nang dumating si Robin at Gong Eun sa himpilan upang magbigay ng kanilang salaysay, dali-dali nilang ipinaliwanag na sila ang nagsumbong tungkol sa tambakan ng basura dahil naaabala na ang buong lugar sa matinding baho nito. Tinanong ng pulisya si Eun-jung kung nais pa ba niyang ituloy ang kaso. Naalala niyang buhay naman si Chenny kaya nagpasya siyang bawiin ang kanyang reklamo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, labis na natakot sina Chenny at ang dalawa pa niyang kasama. Inakala pa nga ni Chenny na tuluyan na siyang mamamatay. Tinanong ni Robin si Chenny kung ano ang pakiramdam ng tumawid sa kabilang mundo at pagkatapos ay maibalik muli. Ano raw ba ang naramdaman niya? Ayon kay Chenny, ang tanging natatandaan niya ay isang babae na paulit-ulit siyang tinatawag mula sa labas. Sinasabi ng babaeng iyon na huwag na siyang manatili sa loob ng kuweba. Gayunpaman, kapag nalantad ang kanilang plano ng panginikil,
tiyak na mapaparusahan sina Gong Eun at Roh Bin ni Ginang Kim. Isa kasi itong makapangyarihang tao sa kanilang rehiyon, at nangyari na ang kanilang kinatatakutan. Pagkakita ni Chenny na dumating ang kanyang lola, agad siyang nagtago sa loob ng aparador. Ngunit hindi niya inaasahan na bigla siyang madadala sa isang panahon ilang daang taon na ang nakalipas. Doon ay nakita niya ang isang opisyal na nagbabasa ng hatol na kamatayan sa isang bilanggo. Samantala, sa kasalukuyang panahon, kaharap ni Gong Eun at Roh Bin si Ginang Kim. Inamin ni Gong Eun na si Chenny ang utak ng buong plano. Samantala, ipinagtanggol naman ni Roh Bin ang sarili at sinabing sinubukan niyang pigilan ang kanyang tiyuhin, habang ipinapasa rito ang lahat ng sisi. Sa puntong iyon, napagtanto ni Ginang Kim na nagpaplano pala silang magsagawa ng peking kidnapping upang mangikil ng pera mula sa kanya. Inutusan niya ang tunay na utak ng plano na lumantad. Pagkatapos nito, lumapit si Ginang Kim sa aparador at hinila palabas si Chenny. Dahil inakala ni Chenny na nakaranas lamang siya ng isang guni-guni, mahigpit niyang niyakap ang kanyang lola. Tinanong niya ang kanyang lola kung ano ang dapat niyang gawin dahil palagi siyang nakakakita ng mga guni-guni. Nang makita ni Ginang Kim ang kalagayan ng kanyang apo, nakalimutan niya ang lahat tungkol sa tangka nitong mangikil ng pera mula sa kanya. Samantala, ang matandang lalaking dinukot ng mga taong may kakaibang kapangyarihan ay sumasailalim sa interogasyon. Tinanong siya ng isang babae tungkol sa mga pangyayaring naganap sa lugar 20 taon na ang nakalipas. Lumalabas na dati siyang security guard sa isang biological research facility. Nang masunog ang pasilidad, nailigtas niya ang isang taong may suot na numerong 3,972. Kahit makalipas ang 20 taon, natatandaan pa rin ng matanda ang taong kanyang iniligtas. Ayon sa kanya, bumalik na ang taong iyon sa Hadoon Village. Pagkarinig nito, nagpasalamat ang babae sa matanda at binigyan siya ng masaganang pagkain bilang gantimpala. Ngunit isa lamang pala itong guni-guning dulot ng hypnosis na isinagawa sa matanda. Samantala, ang mga mutant hunter sa labas ay nagsisiyasat tungkol sa taong binanggit ng matanda. Natagpuan na nila ang taong may numerong 3,972. Ang taong ito ang may pinakamalakas na antas ng telekinesis. Noong panahon sa mutant camp, may 2 tao na biglang nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Ang taong nagligtas sa may numerong 3,972 maraming taon na ang nakalipas ay miyembro na ngayon ng kasalukuyang mutant hunting team. At ang batang may suot na numerong 3,972 ay si Eun Jung. Sa tuwing nananaginip si Eun Jung tungkol sa bangungot mula sa nakaraan, lumilipad sa ere ang lahat ng kasangkapan sa kanyang silid. Ito ang dahilan kung bakit madalas siyang pagalitan ng kanyang landlady, dahil palaging may kakaibang ingay na nagmumula sa kanyang kwarto. Samantala, sa ospital, nakipagkita si Ginang Kim sa doktor upang alamin ang kalagayan ng kanyang apo. Inanunsyo ng doktor na tila tuluyan nang nawala ang sakit sa puso ni Chenny. Sa halip, normal na normal ang lahat ng kanyang bodily functions. Wala ring nakitang anumang senyales ng pinsala sa kanyang katawan. Labis na nagulat si Ginang Kim. Inakala niyang pinagpala ng mga Diyos ang kanyang apo at pinagaling ito sa kanyang karamdaman. Matapos tumakas ni Chenny mula sa bahay, nagpasya si Ginang Kim na ilabas ang isang cellphone na matagal na niyang itinago. Pagkatapos ay tinawagan niya si Director Choi. Hiniling niya rito na tawagan siya pabalik sa lalong madaling panahon. Matapos ang insidente ni Chenny, nagkaroon ng malaking pagtatalo sina Roh Bin at Go Moon. Sinisi ni Roh Bin ang kanyang tiyuhin dahil pumayag ito sa plano ni Chenny na muntik nang magdala sa kanila sa malaking problema. Paulit-ulit silang nagsisihan at walang gustong magparaya. Sa sobrang galit ni Roh Bin, naghagis siya ng isang lata. Ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, tumagos iyon sa dingding ng kanilang bahay. Pag-uwi naman ni Go Moon, natuklasan din niyang mayroon siyang kakaibang kapangyarihan. Nang buksan niya ang refrigerator, dumikit ang kanyang kamay dito na parang pandikit. Kahit gaano siya kalakas humila, hindi niya maialis ang kanyang kamay sa pinto ng refrigerator. Bilang pagdiriwang sa paggaling ng kanyang apo, naghanda si Ginang Kim ng masaganang handaan. Mula pagkabata, madalas nang maospital si Chenny dahil sa kanyang sakit sa puso. Sa bawat pagkakataon, labis na nag-aalala si Ginang Kim para sa kalusugan ng kanyang apo. Ngayon na malusog na muli si Chenny, labis ang kanyang kasiyahan. Sinabi niya kay Chenny na napakaganda ng resulta ng kanyang mga pagsusuri. Noon, ipinagbabawal ni Ginang Kim sa kanyang apo ang paglabas ng bahay, at hindi rin niya ito binibigyan ng pera dahil natatakot siyang baka bigla itong mamatay sa kung saan. Ngunit ngayong malusog na ito, pinapayagan na niya si Chenny na maglakbay kahit saan niya gusto. Naghanda pa siya ng passport para rito. Iisa lamang ang hiling ni Ginang Kim, at iyon ay ang maging mabuting bata si Chenny at huwag manggulo sa kanilang mga kapitbahay. Nalito si Chenny sa biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang lola. Ngunit masunurin niyang sinunod ang mga bilin nito. Makalipas ang ilang sandali, habang nasa kusina,
iniisip pa rin ni Chenny ang tungkol sa kanyang mga guni-guni. Naisip niya kung baka nasira ang kanyang utak. Sinubukan niyang mag-solve ng simpleng math problems, ngunit wala siyang maisagot. Sa totoo lang, hindi naman nasira ang kanyang utak. Sadyang mahina lamang talaga siya sa pag-aaral, kaya hindi niya masagutan ang mga simpleng kalkulasyon. Biglang tinawag ni Ginang Kim si Chenny upang makilala ang isang bisita. Ang bisitang iyon ay si Eunjung. Pumunta siya upang itanong kung namatay na ba si Chenny noon at kung ilang beses na itong nangyari. Labis na nalito si Chenny sa tanong na yon. Dahil ayaw niyang sumagot, nagpa siya si Eunjung na umalis na lamang. Nang mabanggit ni Eunjung ang tungkol sa kamatayan, naalala ni Chenny na hindi pa niya nasisira ang kamera na ginamit nila sa panginikil sa kanyang lola. Agad niyang pinakiusapan si Rohbin na tawagan si Gong Eun upang mabilis nilang mabawi ang kamera. Nais ni Eunjung na kumpirmahin kung may kakayahan niyang mabuhay muli si Chenny, kaya palihim niya itong sinundan. Kailangan niyang gumawa ng sitwasyong magdudulot ng biglaang kamatayan upang mapilitan si Chenny na muling mabuhay. Kahit maingat ang kanyang plano, hindi niya napansin na masyado siyang halatang sumusunod kay Chenny. Dahil dito, napansin siya ni Chenny at agad na tumakbo palayo. Tumakbo siya papunta sa isang abandonadong bahay. Inakala niyang kapag nagtago siya roon ay mawawala na ang kanyang humahabol. Ngunit hindi niya alam na mabilis siyang nahabol ni Eunjung. Nagkataon ding nakita nito ang maleta ni Chenny at isang lalaking may hawak na video camera. Agad niyang sinuri ang laman ng video. Makikita sa footage na minsan nang namatay si Chenny. Lahat ng detalye sa video ay nagpapatunay nito. Kaagad na binili ni Eunjung ang kamera mula sa isang mangangalakal ng basura. Samantala, pumasok si Chenny sa abandonadong bahay upang hanapin ang kamera. Ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Upang subukan ang kakayahan ni Chenny, ginamit ni Eunjung ang kanyang telekinetic powers. Dahil dito, nagsimulang mabaluktot at ma-deform ng husto ang buong bahay. Sa loob ng bahay, agad na naramdaman ni Chenny na may mali. Gusto sanang makatakas ni Chenny, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Samantala, kararating lamang ni Gong Eun upang kunin ang kamera nang masaksihan niya ang buong pangyayari. Napaisip siya kung nasa loob ba ng bahay ang kanyang pamangkin. Sa gitna ng napakadelikadong sitwasyon, napansin ni Chenny na tumigil na ang mga tunog ng pagbagsak sa loob ng bahay. Ngunit sa isang iglap, natagpuan niya ang sarili na nasa isang bangka sa gitna ng dagat. Samantala, labis na nag-aalala si Gong Eun para kay Chenny. Dahil dito, mabilis siyang bumaba ng sasakyan upang tingnan ang nangyayari. Doon niya nakita si Eunjung na nakataas ang isang braso habang lumilipad sa isang tabi ang lahat ng mga gamit sa paligid. Tuluyan nitong binago ang pananaw ni Gong Eun dahil sa nakakatakot na kapangyarihang kanyang nasaksihan. Hindi alam ni Eunjung na may isang matandang kaibigan na minsang nagprotekta sa kanya ang lihim na nagmamasid sa lahat. Mahina nitong ibinulong ang mga salitang natagpuan na kita. 3,972. Samantala, sa bahay ni Director Choi, may isang dating kakilala ang dumating kasama ang dalawang taong may superpowers. Lubhang natakot si Director Choi. Makikita sa mga larawan sa kanyang bahay na ang dalawang taong ito, at si Ginang Kim ay pawang konektado sa isang kaso na naganap 20 taon na ang nakalipas. Matapos mateleport si Chenny sa bangka ng isang mangingisdang Chino, agad siyang tinutukan ng mga baril. Ngunit bago pa man siya tamaan ng mga bala, muli siyang na-teleport pabalik sa kanyang orihinal na lokasyon. Tatawagin sana siya ni Gong Eun, ngunit masyado siyang abala sa paghanga sa kanyang bagong kakayahan sa teleportation. Nang makita ni Chenny si Eunjung sa malapit, mabilis siyang lumapit upang tanungin ito tungkol sa nangyari. Ngunit dahil sa biglaang paglapit niya, nagulat si Eunjung. Bilang resulta, malakas siyang naihagis palayo. Samantala, matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa numerong 3,972, umuwi si Panho at kinausap ang kanyang dalawang nakababatang kapatid. Mukhang may hinahanap silang mahalagang bagay. Nagtataka sila kung mayroon pa bang ibang anak ang kanilang ama bukod sa kanila. Ang taong tinatawag nilang ama ay ang lumikha ng mga batang may superpowers. Ang mga taong may random na superpowers sa labas ng lipunan ay tinatawag na mutants. Ang misyon ng kanilang ama at ng kanyang organisasyon ay hanapin ang mga mutant na ito, alinman upang patayin sila o gamitin sa mga eksperimento. Nang gabing iyon, paggising ni Chenny, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari buong araw. Tapat niyang sinabi kay Rohbin na natuklasan niya ang kanyang kakayahang mag-teleport. Pagkarinig nito, napagtanto ni Rohbin na hindi lamang pala siya ang may superpowers. Inamin niyang siya ang gumawa ng butas sa dingding matapos niyang ihagis ang isang lata ng soft drinks. Naging interesado silang malaman kung may kapangyarihan din ba si Gong Eun. Nang sundan ni Chenny at Rohbin si Gong Eun, nadatnan nila itong nakadikit sa isang paso ng halaman sa tindahan. Tinanong nila ito tungkol sa kanyang kapangyarihan, ngunit agad niya silang pinalayas. Sa kasamaang palad, napakahirap kontrolin ng kakayahang ito. Nang isuot ni Gong Eun ang kanyang sapatos, agad siyang dumikit sa sahig. Dahil dito, nabunyag ang lahat ng kanyang sikreto. Mula nang madikit sila sa kontaminadong tubig sa Haidoon Village,
tila nagkaroon na ng superpowers ang lahat. Mabilis na napagtanto ni Chenny na tunay ngang espesyal ang kanilang mga kakayahan. Sa puntong iyon, sinabi ni Gong Yun kay Chenny na hindi magandang bagay ang pagkakaroon ng kapangyarihang ito. Ipinaalala niya na ang lalaking nakita nila kahapon ay halos pumatay sa kanya. Nabigla si Chenny sa kanyang narinig. Sa isang iglap, nag-teleport siya sa harap ni Yun-jong. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang ginawa nito sa kanya noong nakaraang araw. Naging mausisa ang lahat ng tao sa opisina at nagsimulang manood. Direktang tinanong ni Chenny kung bakit siya inatake ni Yun-jung bago ito basta na lamang umalis. Dahil sa paraan ng kanyang pagtatanong, nagkaroon ng maling akala ang mga tao na may masama itong ginawa sa kanya. Alam ni Yun-jung na dumating si Chenny upang guluhin siya, kaya paulit-ulit siyang tumatawag ng susunod na numero sa pila. Ngunit hindi niya inaasahan na nakakuha na pala si Chenny ng napakaraming numbered tickets. Wala ni isa sa kanila ang gustong umatras. Patuloy na pinipindot ni Yun-jung ang buton para tumawag ng susunod na numero, habang patuloy namang kumukuha ng panibagong ticket si Chenny. Samantala, nalaman ni Ginang Kim ang pagkamatay ni Director Choi. Nagpunta siya upang magbigay ng kanyang huling paggalang. Doon ay ibinigay sa kanya ng mga pulis ang isang suicide note. Sa sulat ay binanggit si Ieha, ang lumikha ng mga batang may superpowers. Isa siyang iginagalang na siyentipiko. Ayon sa sulat, ang tunay na mga salarin ay ang mga taong may kapangyarihan at pera, kaya dapat silang humingi ng tawad kay Ieha sa lalong madaling panahon. Bago namatay si Ieha, tinanong pa nito kung nasaan ang walang kamatayang nilalang. Ito ay dahil gumagamit si Ieha ng superpowers upang manipulahin ang iba't ibang bagay. Wala nang nagawa si Director Choi kundi aminin ang taong iyon ay nasa restaurant ni Ginang Kim. Lumalabas na nagsagawa si Ieha ng iligal na eksperimento sa mga tao kaya nahatulan siya ng 20 taong pagkakakulong. Kinabukasan, nakatanggap ng reklamo ang pulisya at nagtungo sila sa simbahan kung saan nakatira si Ieha upang magsiyasat. Sa paningin ng dalawang pulis, isa lamang itong ordinaryong hardin ng simbahan. Ngunit sa ilalim ng normal nitong anyo ay may nakatagong research facility na naglalaman ng mga test subject at mga taong konektado sa kasong naganap 20 taon na ang nakalipas. Bagamat isang fish tank lamang ang nakikita ng mga pulis sa kanilang harapan, ang nawawalang lalaki ay nakakulong pala sa loob nito. Ganito rin ang nangyayari sa kabilang bahagi ng pasilidad. Maging ang matandang lalaking nagsumbong noong nakaraang araw ay sinubukan ding humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit kahit gaano siya kalakas sumigaw, estatwa lamang ang nakikita ng mga pulis sa kanilang harapan. Dahil wala silang nakitang kahina-hinala, mabilis silang umalis sa simbahan. Mula nang malaman ni Chenny at ng kanyang mga kasama na may superpowers si Yun-jung, hindi na nila ito tinantanan. Paulit-ulit nila itong kinukulit at hinihiling na turuan sila kung paano gamitin ang kanilang mga kakayahan. Habang pinagmamasdan sila ni Yun-jung, nakita niyang nagtatawa ang tatlo, habang nagtatadtad ng sibuyas na parabang mga baliw. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkaroon ng superpowers ang mga taong ito. Nang subukan niyang umalis, sa pilitan siyang isinakay ni Chenny at ng kanyang mga kasama sa kanilang sasakyan. Samantala, ang dalawang pulis na kakagaling lamang sa simbahan ay nakaranas ng problema habang nasa kanilang sasakyan. Bigla na lamang nakaramdam ng matinding init ang pulis na nagmamaneho. Nang suriin siya ng kanyang kasamang opisyal, nakita nitong may malapot na likidong lumalabas mula sa kanyang katawan. Ang sanhi ng lahat ay ang mga pangyayaring may kinalaman sa mga taong may superpowers. Kasabay nito, sinusubukan ni Yun-jung na takasan ang grupo ni Chenny. Ngunit biglang may nangyaring ikinagulat nilang apat. Isang police car ang nawalan ng kontrol at mabilis na rumaragasa patungo sa kanilang direksyon. Lubos nang nawawala sa sarili ang pulis na nagmamaneho. Dahil dito, nawalan ng balanse ang sasakyan at tuluyang nahulog mula sa embankment. Agad na tumakbo sina Chenny at ang kanyang mga kasama upang iligtas ang driver. Ngunit napansin ni Chenny na kakaiba ang kilos nito. Makalipas lamang ang ilang sandali, biglang nagliyab ang sasakyan. Sinubukan ni Robin at Gong Yun na baligtarin ang kotse upang mailabas ang taong nasa loob. Palihim na ginamit ni Yun-jung ang kanyang kapangyarihan upang tulungan sila. Ngunit inakala ni Robin na siya mismo ang gumagamit ng kapangyarihan. Ipinagyabang pa niya kay Chenny na naging kapaki-pakinabang ang kanyang kakayahan. Nakisabay na lamang si Chenny sa kanyang kasiyahan upang mapasaya siya. Ngunit alam niya na si Yun-jung ang tunay na gumagamit ng kapangyarihan. Dahil sa tulong na yon, nahulog palabas ng sasakyan ang pulis. Samantala, nagmadaling kumuha ng tubig si Gong Yun upang apulahin ang apoy. Habang kumukuha ng tubig, nakaramdam siya ng matinding takot. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ang isang nilalang nakahawig ng halimaw sa dagat na lumalangoy sa kanyang harapan. Labis siyang natakot. Agad siyang tumakbo pabalik sa sasakyan at ikinuwento ang kanyang nakita. Ngunit walang pumansin sa kanyang sinasabi. Dahil sa inis, sinunggaban niya si Robin sa leg. Bilang resulta, muling nag-activate ang kanyang adhesive ability. Dumikit silang dalawa sa sasakyan. Dahil dito, naging mas komplikado ang sitwasyon. Wala nang ibang magawa si Yun-jung kundi paghiwalayin sila gamit ang sariling lakas.
Dahil napakalakas ng pagkakadikit nila, kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang puwersa upang mahatak si Rohbin. Ngunit hindi niya maalis si Gong iyon dahil masyado itong mahigpit na nakadikit. Desperado si Chenny na mailigtas ang kanyang tiyuhin. Agad siyang sumugod upang tumulong. Ngunit biglang nag-activate ang kanyang teleportation ability kaya wala rin siyang nagawa. Patuloy namang sinubukan ni Rohbin na iligtas ang kanyang tiyuhin. Nakakagulat na madali niya itong nahila palabas. Matapos iyon, ang pinakamahalagang bagay para sa lahat ay mailayo ang biktima mula sa sasakyang anumang oras ay maaaring sumabog. Mabilis na ginamit ni Eun Jung ang kanyang kapangyarihan upang itulak palayo ang sasakyan bago ito tuluyang sumabog. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Chenny na may hawak na karit. Balak sana niyang putulin ang kamay ng lalaki upang mapalaya ito. Ngunit huli na siya dahil nalutas na ang problema. Nang makita niyang nagtutulungan ang lahat upang iligtas ang lalaki, naisip niya agad ang isang 4 na miyembrong grupo na nagliligtas ng mundo. Gayunpaman, ayaw ni Eun Jung na magkaroon ng anumang koneksyon sa kanilang tatlo. Pagka-uwi niya, agad niyang sinuri ang mga diagram ng sewer system sa buong lugar. Sa pamamagitan ng mga diagram na iyon, natuklasan niyang direktang konektado ang pipeline mula sa lumang research facility papunta sa tambakan ng basura ng Haidoon Village. Samantala, nagtungo sina Chenny at ang kanyang mga kasama sa ospital upang alamin ang kalagayan ng sugatang pulis. Ngunit sinabi ng nurse na hindi kailanman na-admit sa ospital ang naturang opisyal. Doon napagtanto ng tatlo na may isang misteryosong puwersang kumokontrol at kumukuha sa mga mutant na tulad nila. Nangamba si Rohbin at nagtanong kung paano kung sila rin ay dakpin at gamitin sa mga eksperimento. Nang marinig iyon ni Chenny, napagtanto niyang posible nga itong mangyari. Samantala, paglabas ni Eun Jung mula sa document room, nakasalubong niya ang isang taong dati niyang nakasama sa laboratorio. Agad niyang naramdaman na masama ang intensyon nito kaya naghanda siya. Bigla namang may kasamahan siya sa departamento na lumapit upang magtanong kung saan nagpunta si Sangmin matapos magtanong, agad itong tumakbo palayo. Pagkakita rito, dumiretso sa punto si Panho. Tinanong niya si Eun Jung kung bakit ito bumalik sa Haesong. Sumagot si Eun Jung na bilang isang civil servant, natural lamang na sundin niya kung saan siya itatalaga ng kanyang trabaho. Tungkol naman sa nangyari sa laboratorio noong nakaraan, wala na siyang balak makialam pa. Sinabi ni Panho na pare-pareho silang mga depektibong produkto. Sa paningin naman ni Eun Jung, isa pa rin lamang siyang taong sobrang mapagkumpetensya. Maya-maya ay umalis si Panho sa gusaling pinagtatrabahuhan ni Eun Jung. Nang umakyat si Eun Jung sa rooftop upang manigarilyo, napansin niyang sinusundan muli ni Panho si Chenny. Malinaw na hindi basta-basta susuko si Panho kay Eun Jung. Kaya naman si Chenny ang ginawa niyang bagong target ng pagmamanman. Habang naghahanda si Panho na gamitin ang kanyang crushing ability, biglang dumating si Eun Jung at itinulak siya palayo. Pagkatapos nito, tinawagan ni Eun Jung si Chenny. Sinabi niyang tuturuan niya si Chenny at ang dalawa nitong kasama kung paano gamitin ang kanilang mga superpowers, basta't tigilan na nila siya. Nagtaka si Panho kung bakit inililigtas ni Eun Jung ang isang tinatawag niyang depektibong produkto. Ngunit hindi ito sinagot ni Eun Jung. Iniwan niya si Panho at bumalik sa kanyang opisina. Samantala, tuwang-tuwa si Chenny nang tanggapin siya bilang volunteer. Pangarap niyang maging apprentice ni Eun Jung sa paggamit ng superpowers. Nang gabing iyon, hindi nakalimutan ni Chenny na ibalita sa kanyang lola ang bago niyang trabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Ang tanging hiling ni Ginang Kim ay magkaroon ang kanyang apo ng disenteng trabaho at maging isang mabuting mamamayan. Sobrang saya niya kaya ipinagmamalaki pa niya sa mga taong nadaraanan na ang kanyang apo ay nagtatrabaho na at binabayaran ng gobyerno. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan. Pagbalik niya sa restaurant, natuklasan niyang may ilang taong naghihintay sa loob. Mga taong kapwa pamilyar at kahina-hinala. Samantala, alam na ni Eun Jung na dalawa ang superpowers na taglay ni Chenny. Labis na nagulat si Eun Jung. Ayon sa kanyang nalalaman, dapat ay isa lamang ang superpower ng bawat tao. Napakabihira ng kaso ni Chenny. Matapos ang laban ni Rohbin at Panho, wala namang naging malubhang pinsala si Rohbin. Bahagya lamang siyang napagod at humiga sa lupa upang habulin ang kanyang paghinga. Samantala, si Panho naman ay nakaranas ng masamang epekto dahil sa labis na paggamit ng kanyang kakayahan. Noong nakaraan, kinailangan ni ASE na magsagawa ng napakaraming eksperimento upang mahanap ang mga walang kamatayang bata na maaaring makatulong sa pag-alis ng mga kahinaan ng bawat kapangyarihan. Nang maiuwi si Eun Jung, mayroon lamang siyang ilang mabababaw na sugat. Ngunit nang alisin ni Chenny at Rohbin ang kanyang damit upang gamutin siya, nadiskubre nila na puno ng mga lumang peklat at magagaling ng sugat ang kanyang buong katawan. Marahil ay napakahirap ng kanyang pinagdaanan mula pa noong siya ay bata. Matapos bihisan at gamutin ni Chenny si Eun Jung, umupo siya sa tabi nito at lihim na hinangaan ang kanyang gwapong guro.
Pakiramdam niya ay napakaswerte niya. Bigla namang nanaginip si Eunjung, malakas siyang sumigaw ng hindi. Kasabay nito, nagsimulang lumipad ng wala sa kontrol ang mga kasangkapan sa kanyang silid. Paulit-ulit niyang isinisigaw sa kanyang ina na huwag siyang iwan. Tila noong mga panahong iyon ay sapilitan siyang inagaw mula sa yakap ng kanyang ina. Dahil dito, sa tuwing napapanaginipan niya ang araw na iyon, labis siyang natatakot at napapaiyak. Takot na takot din siya sa mga eksperimento ni Eha. Nang makita ni Chenny na umiiyak siya habang natutulog, naawa siya rito. Kaya nanatili siya sa kanyang tabi upang alagaan siya. Para mas maalagaan pa si Eunjung, umuwi pa si Chenny upang kumuha ng iba pa niyang gamit at balak na lumipat sa bahay nito. Kahit pigilan siya ng kanyang lola, wala itong nagawa. Kinabukasan ay pumasok si Chenny sa trabaho gaya ng dati. Mula nang sumunod sina Chenny at ang kanyang mga kasama kay Eunjung, namangha ang lahat ng empleyado sa opisina. Kahit alam nilang hindi sila gusto ni Eunjung, determinado silang magtiis at magpakapalan ng mukha upang matutunan kung paano gamitin ang kanilang mga kapangyarihan. Wala nang nagawa si Eunjung kundi dalhin silang muli sa container na pinuntahan nila noon. Hindi nila alam na lihim silang minamasdan ni Hojun pagdating ng grupo sa lihim na base. Walang tigil sa pag-ingay sina Chenny at ang dalawa pa. Napilitan si Eunjung na maglabas ng isang supot ng candy upang mapatahimik sila. Doon lamang sila bahagyang kumalma. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong ay kung paano nila maa-activate ang kanilang mga kakayahan. Napansin muna ni Chenny na sa tuwing ginagamit niya ang kanyang teleportation ability, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan na niyang tumakbo sa iba't ibang paraan upang mapagana ito, ngunit kakaunti lamang ang mga pagkakataong nagtagumpay siya. Samantala, walang ideya sina Rohbin at Gong Eun kung paano gamitin ang kanilang mga kapangyarihan. Dahil dito, nagsilbing tulay si Eunjung upang matulungan silang ilabas ang kanilang mga kakayahan. Una, sinubukan niyang utusan si Gong Eun na insultuhin ng husto si Rohbin. Dahil sa sobrang galit, agad na nag-activate ang kakayahan ni Rohbin. Napakalakas niyang napisil ang mga kamay ni Eunjung hanggang sa sumakit ito. Hindi na rin mabitawan ni Eunjung ang kanyang kamay. Nang makita ito ni Gong Eun, sinubukan niyang tulungan sila. Ngunit kapag na-activate na ang kapangyarihan ni Rohbin, nahihirapan na siyang kontrolin ito. Muntik pa niyang mabali ang mga braso ng dalawa. Sa kabutihang palad, biglang may lumitaw na ipis. Dahil dito, nabaling ang kanilang atensyon at nagkaroon sila ng pagkakataong maghiwalay. Ngunit may kakaibang bagay na napansin si Eunjung. Parang may ibang enerhiyang nagmumula sa paligid. Sa kanyang paningin, may mga isdang lumalangoy sa paligid niya. Ngunit hindi ito nakikita ng tatlo. Sa halip, napakaraming ipis lamang ang nakikita nila. Dahan-dahang lumapit si Eunjung sa pintuan. Doon niya nakita si Hojun. May kakayahan si Hojun na lumikha ng mga guni-guni sa sinumang makakakita sa kanya. Pumunta siya upang tanungin si Eunjung kung bakit ito bumalik sa Haesung. Bakit hindi na lamang siya sumama muli sa grupo ni Eseha? Para kay Eunjung, ang pagbabalik sa lugar na iyon ay katumbas ng pagbabalik sa impyerno. Ayaw na niyang maging test subject ng mga eksperimento ni Eseha. Pagkarinig nito, malungkot na ibinunyag ni Hojun ang katotohanan. Ang ina na palaging nakikita ni Eunjung sa kanyang mga panaginip ay isa lamang ilusyon na nilikha niya. Kung hindi bumalik si Eunjung kay Eseha at patuloy na sumama sa mga taong ito, malamang ay matagal na siyang namatay. Habang nagsasalita si Hojun, lumikha siya ng isang napakalaking ipis gamit ang kanyang kapangyarihan. Napilitan si Eunjung na harangin ito gamit ang sarili niyang katawan upang hindi magsakitan ang magkabilang panig. Labis siyang nagalit. Agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang sakalin si Hojun mula sa malayo bilang babala. Nang gabing iyon, nilagyan ni Chenny ng antiseptic ang sugat ni Eunjung. Doon ay ikinuwento ni Eunjung ang tungkol sa isang tao na minsang nagkaroon ng eksaktong kaparehong kakayahan ni Chenny. Ang taong iyon ay hindi kailanman namamatay dahil hindi tumitigil ang tibok ng kanyang puso. Matagal na itong hinahanap ni Eunjung. Hindi niya alam kung tama bang hanapin ito o kung mas mabuting manatili na lamang itong nakatago. Gayunpaman, nahihirapan siyang paniwalaan na maaaring magkaroon ng dalawang tao ng eksaktong magkaparehong superpower. Mas lalo ring imposible para sa kanya na magkaroon ng dalawang superpowers ang isang tao. Dahil dito, nagsimula siyang maghinala. Posibleng nailipat kay Chenny ang kakayahang iyon. Marahil ay katulad ito ng proseso nang sumailalim si Chenny sa heart transplant noong bata pa siya. Hindi makapaniwala si Chenny sa paliwanag na iyon. Mula pagkabata ay mahina na talaga ang kanyang puso. Sa puntong iyon, nagpa siya si Eunjung na sabihin ang tunay na dahilan kung bakit siya naghihinala. 20 taon na ang nakalipas, ang paunahing taga-suporta ng eksperimento ni Professor Ho ay si Ginang Kim. At si Ginang Kim rin ang nagpalaki kay Chenny sa loob ng 20 taon. Pagkarinig nito, mas lalo pang nalito si Chenny. Pag-uwi niya mula sa bahay ni Eunjung, agad niyang tinanong ang kanyang lola tungkol sa operasyon na isinagawa sa kanya noong siya ay 7 taong gulang pa lamang.
Ikinuwento rin niya na ilang beses na siyang namatay at muling nabuhay. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyari sa operasyon noong bata pa siya. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang ibinunyag ni Ginang Kim ang katotohanan tungkol sa nakaraan. Noong panahong iyon, ang taong kilala bilang walang kamatayan ay nagtamo ng matinding pinsala sa utak. Maaaring hindi talaga siya namamatay, ngunit ang isang bahagi ng kanyang utak ay tuluyan ng nasira. Kapag hindi na ipapadala ng utak ang impormasyon sa puso para sa paggaling, hindi na muling mabubuhay ang katawan. Ito ang nakamamatay na kahinaan ng kakayahang muling mabuhay. Dahil ayaw ni Ginang Kim at Director Choi na masayang ang napakalakas na kapangyarihang iyon, isinailalim nila si Chenny sa heart transplant surgery. Ito ang dahilan kung bakit mayroon na siyang dalawang superpowers. Pagkatapos malaman ang buong katotohanan, muli na namang naging rebelde si Chenny. Desidido siyang alamin ang lahat tungkol sa laboratorio noong 20 taon na ang nakalipas, kung saan napakaraming bata ang ginawang test subjects. Matapos malaman ng lahat, pakiramdam ni Chenny ay nabubuhay siya sa isang buhay na hindi naman talaga para sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tuwing umuulan, nakaupo lamang siya sa gilid ng kalsada habang umiiyak. Tahimik namang pinagmamasdan ni Eun Jung ang lahat ng kanyang ginagawa. Palihim itong nagdala ng payong upang masilungan siya sa ulan. Matapos gumaling ni Ginang Kim mula sa kanyang karamdaman, naging determinado rin siyang alamin kung ano talaga ang balak gawin ni Ha sa lupain na yon. Samantala, matapos makausap ni Chenny ang kanyang lola at malaman ang pinagmulan ng kanyang mga kapangyarihan, nagalit siya rito at nagpa siyang muling umalis ng bahay. Pagsapit ng taglamig, labis na nagutom si Chenny at wala na siyang matuluyan. Dahil dito, nagtungo siya sa bahay ni Eun Jung upang makituloy ng ilang araw. Sobrang na-miss ni Ginang Kim ang kanyang apo kaya naghanda siya ng masaganang pagkain at ipinadala ito kay Roh Bin upang ihatid kay Chenny. Totoo ngang matagal nang hindi natitikman ni Chenny ang luto ng kanyang lola. Pagkakita niya sa lunchbox, agad niya itong inuwi. Napabulalas pa siya kung gaano nakatagal mula nang huli niyang matikman ang pagkain ng kanyang lola. Pagkatapos ay inubos niya ang lahat ng laman nito. Nang unti-unti nang humupa ang mga problema, ipinagpatuloy ni Eun Jung ang pagsubok sa mga kakayahan ni Gong Eun at Chenny. Una, binigyan niya si Chenny ng mga bagay na maaaring magpabilis ng tibok ng puso gaya ng kape. At gaya ng inaasahan, isang higop pa lamang ng kape ay agad nang nagamit ni Chenny ang kanyang kakayahan. Nagsimula siyang tumalon at lumipad kung saan-saan. Kaya niyang maglakbay sa iba't ibang lugar at panahon. Nagdadala pa siya ng sari-saring lokal na produkto mula sa iba't ibang lugar upang pagsaluhan ng lahat. Ngunit sa hindi malamang dahilan, sa tuwing isinasama niya si Eun Jung sa kanyang mga paglalakbay, madalas siyang mainis rito. Sa isang pagkakataon, iniwan pa niya ang kanyang guro sa isang dalampasigan. Nang makaramdam siya ng konsensya, bumalik siya upang sunduin ito. Ngunit napakalayo nila sa isa't isa. Habang tumatakbo sila papunta sa isa't isa, bigla namang na-teleport si Chenny sa ibang lokasyon. Paulit-ulit itong nangyari. Kahit gaano sila kabilis tumakbo, hindi sila magtagpo. Pagsapit ng hapon, sobrang pagod na si Eun Jung. Nagpasya na lamang siyang sumakay ng taxi pauwi. Hindi na siya maaaring umasa sa kanyang estudyante. Pagdating niya sa bahay, mas lalo pa siyang nagulat. Nagpasya pala sina Chenny, Roh Bin, at Gong Eun na manatili sa kanyang bahay upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Matagal nang hindi nakakapagdiwang ng kaarawan si Eun Jung kasama ang ibang tao. Kahit pa 2 buwan nang lampas ang tunay niyang birthday, handa na ang lahat maliban sa birthday cake. Kaya nagboluntaryo si Chenny na samahan ang kanyang guro upang bumili nito. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng kanyang pagsisiyasat tungkol sa kakayahan ni Eun Jung ay bahagi pala ng isang perpektong bitag. Nang hindi siya nakatingin, tinurukan siya ni Eun Jung ng pampatulog. Pagkatapos nito ay ipinasa siya sa isang grupo ng mga researcher. Ibinigay rin niya sa kanila ang lahat ng kinakailangang impormasyon tungkol kay Chenny. Ipinaliwanag niya na sa tuwing nagte-teleport si Chenny, bumabalik siya sa parehong lokasyon at distansya gaya ng nangyari sa eksperimento sa dalampasigan. Ibig sabihin, saan man siya mapunta, muli siyang babalik sa kanyang kasalukuyang posisyon. Kung makokontrol nila siya sa loob ng limitasyong iyon, imposibleng makatakas siya. Walang sinuman ang nakahula na mangyayari ito. Samantala, naiwan ang birthday cake sa malamig na kalsada. Sa loob ng silid na puno ng mga pagkain, nagkukwentuhan sina Roh Bin at Gong Eun tungkol sa iba't ibang bagay. Makalipas ang ilang sandali, hinanap ni Gong Eun ang kanyang cellphone upang tawagan sina Chenny at Eun Jung. Lumalabas na ang kanyang ina pala ang tumatawag. Pinayuhan siya nitong magsikap sa kanyang trabaho. Nagsinungaling si Gong Eun at sinabing maayos ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, muling nag-activate ang kanyang adhesive ability. Doon niya napansin ang isang grupo ng mga taong lihim na gumagawa ng kahina-hinalang bagay sa malapit. At ang nasa likod ng lahat ay si Eun Jung. Narinig niyang sinasabi nito na hanggat hindi bumibilis ang tibok ng puso ni Chenny, madali nila itong mahuhuli. Nang marinig iyon, labis na natakot si Gong Eun.
Tahimik siyang tumakas mula sa lugar. Samantala, sa isang silid-aralan sa loob ng simbahan, may isang lalaki na nagbibigay ng talumpati sa harap ng maraming tao. Ipinakilala niya si Panho bilang isang tagapagligtas. Pag-akyat ni Panho sa entablado, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita ang kanyang kakayahan. Makalipas lamang ang 1 minuto, ang isang lalaking 10 taon nang nakaupo sa wheelchair ay muling nakatayo at nakalakad. Labis na namangha ang lahat ng nakasaksi. Nagpalakpakan at nagsigawan sila sa tuwa. Habang ang karamihan ay kusang loob na nagdodonate ng kanilang pera sa simbahan, may isang binata namang abalang naghahanap ng mga kahina-hinalang bagay sa paligid. Matapos ipakita ni Panho ang kanyang kakayahan, agad siyang ibinalik sa kanyang silid upang magpahinga. Mahigpit siyang binabantayan ng mga gwardiya. Kadarating lamang ni Mirai upang dalawin siya. Paglabas niya ng silid, nakita niyang may mga gwardyang nagdadala ng panibagong mga bihag. Bagamat labis siyang na-curious, wala siyang nagawa dahil pinigilan siya ng mga gwardya. Lumalabas na matagumpay nilang nahuli si Chenny, at ngayon ay naghahanda silang isailalim siya sa isang eksperimento. Sinimula ni A.C.H. ang pagsusuri sa pamamagitan ng paghiwa sa braso ni Chenny. Maging ang mga doktor na naroroon ay labis na nagulat sa kanilang nasaksihan. Sa hindi maipaliwanag na paraan, makalipas lamang ang 1 minuto ay tuluyan nang naghilom ang sugat na para bang walang nangyari. Habang ihahanda na sana ang pag-inject ng gamot kay Chenny para sa pananaliksik, bigla siyang nagising. Kahit gaano siya kalakas sumigaw at magmakaawa, malamig lamang na inutusan ni A.C.H. ang mga doktor na ihanda ang mga kagamitan. Nagkataon namang may dala si Chenny na isang supot ng coffee jelly sa kanyang bag, agad niya itong inubos. Dahil dito, nagsimulang mag-activate ang kanyang kakayahan. Sunod-sunod siyang nag-teleport sa iba't ibang bahagi ng laboratorio, nagdulot ng kaguluhan, at tuluyang nakatakas. Samantala, tahimik na nakaupo si Eun-jung habang inaalala ang kanyang nagawa. Punong-puno siya ng pagsisisi dahil siya mismo ang nagdala kay Chenny sa malupit na taong minsang nagpahirap sa kanya. Habang binabasa niya ang mga dokumentong ibinigay sa kanya, hindi niya sinasadyang natuklasan ang isang nakakagulat na lihim. Sa pagkakataong iyon, matagumpay na nag-teleport si Chenny papunta sa silid ni Eun-jung. Pagkakita sa kanya, agad siyang sumugod at hinawakan si Eun-jung sa kwelyo upang singilin ng paliwanag. Ngunit ang natanggap lamang niya ay mga walang saysay na salita at isang walang kwentang paghingi ng tawad. Sa kanyang pagkadismaya, lihim niyang isinilid sa bulsa ang supot ng coffee jelly ni Eun-jung. Tinanong niya kung bakit siya nito ipinasa sa mga taong iyon. Pagkatapos niyang magsalita, lalo siyang naging emosyonal. Hindi niya namalayang na-activate muli ang kanyang teleportation ability. Ang mga luhang naiwan ni Chenny ay lubos na nagwasak sa damdamin ni Eun-jung. Ngunit sa kasamaang palad, muli siyang na-teleport pabalik sa research facility ni A.C.H. Bago pa man makapaghanda si Chenny upang lumaban, palihim siyang hinampas ni A.C.H. mula sa likuran gamit ang isang pamalo. Agad siyang nawalan ng malay. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niyang itinatali siya ng mga doktor sa kama. Nagkunwari namang nagsusulat ng tala si A.C.H. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag hayaang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Chenny. May pangungutya pa niyang sinabi na katulad siya ng kanyang lola. Ayon kay A.C.H., kung magiging masunurin lamang siya, gagawin niya ang lahat ng maayos at komportable. Ngunit alam ni Chenny na puro kasinungalingan lamang ang mga iyon. Unti-unti siyang nawala ng pag-asa at tuluyang napaiyak. Tinanggap na ba niya na habang buhay siyang magiging paksa ng eksperimento? Samantala, nagmamadaling umuwi si Gong Eun. Pagdating niya sa bahay, agad niyang sinabi sa kanyang asawa at mga anak na tigilan na ang pagkain. Pinakiusapan niya silang mag-empeke at umalis agad. Ngunit inakala ng kanyang asawa at mga anak na kung ano-anong kalokohan lamang ang kanyang sinasabi. Nanatili silang walang pakialam. Inisip pa nga ng kanyang asawa na malaki ang nautang nito at ngayon ay kailangan nilang magtago sa mga pinagkakautangan. Kahit ipinaliwanag ni Gong Eun ang lahat, walang naniwala sa kanya. Lumalabas na nakatanggap ng malaking order mula sa simbahan ang kanyang asawa. Dahil dito, halos ma-brainwash na siya at handa nang makipagtalo sa kanyang asawa. Tinanong niya si Gong Eun kung balak ba nitong manatiling isang walang silbing asawa habang buhay. Pagkarinig nito, lalong nanghina ang loob ni Gong Eun. Wala siyang nagawa kundi manahimik at magbulong ng mga reklamo sa sarili. Ngunit nang lumabas siya ng bahay, tila ayaw siyang pakawalan ng pinto. Lumalabas na dahil sa sobrang sama ng kanyang loob, muling nag-activate ang kanyang sobrang malagkit na kapangyarihan. Samantala, sa research laboratory, patuloy na minamanipula ni Ho Jun ang isip ni Chenny. Paulit-ulit nitong sinasabing maraming tao ang namamatay dahil sa kanya. Nagsimulang mamaga ang mga ugat sa leeg ni Chenny dahil sa matinding mental manipulation. Sa kabilang banda, naghahanda si Ginang Kim upang iligtas ang kanyang apo. Naghanap siya ng dating empleyado upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni A.C.H. Mukhang ayaw magsalita ng dating empleyado kaya naghanda si Ginang Kim na gumamit ng ibang paraan.
Ngunit eksaktong sandaling iyon ay may tumawag. Ipinaalam sa kanila na wala sa bahay ang taong kanilang hinahanap. Agad na nakaramdam ng kakaiba si Ginang Kim at mabilis na umalis. Samantala, magkasamang umiinom sina Robin at Gong Eun sa rooftop. Nanumpa silang gagawa ng paraan upang mailigtas si Chenny. Habang umiiyak, inalala ni Robin ang kanilang mga araw sa paaralan. Noon, habang abala ang buong klase sa nakakapagod na warm-up exercises, komportabling nakaupo lamang si Chenny at pinapanood silang lahat. Sa loob ng silid-aralan, madalas na binubuli si Robin ng mga siga. Dahil mahina siya, wala siyang lakas ng loob na lumaban. Umaasa siyang tutulungan siya ni Chenny. Ngunit sa halip, tinusok lamang ni Chenny ng tinidor ang nag-iisa niyang pritong itlog. Ang simpleng kilos na yon ang nagpatahimik sa lahat ng mga siga. Mula noon, nagsimula silang magsabay sa tanghalian. Dahil si Chenny ang unang taong nagtanggol sa kanya. Dahil dito, determinado si Robin na iligtas siya anuman ang mangyari. Ang unang pinuntahan ni Robin ay ang opisina ni Eun-jung. Nang malaman ni Eun-jung na bumalik siya, agad siyang nagtungo roon. Pagkakita ni Eun-jung kay Robin sa pintuan, halatang kinabahan siya. Direktang tinanong ni Robin kung nasaan si Chenny. Kasunod nito, malakas niyang itinulak ang pinto dahilan upang matumba si Eun-jung. Nagbanta si Robin na kapag hindi nawala ang kanyang lakas, bugbugin niya si Eun-jung. Pagkatapos ay pinilit niyang sabihin kung saan nakakulong si Chenny. Napakalakas ni Robin kaya kahit gamitin ni Eun-jung ang lahat ng kanyang puwersa, nahirapan pa rin siyang pigilan ito. Sa gitna ng tensyon, biglang may tumawag sa cellphone. Napilitan silang ihinto ang kanilang pagtatalo upang sagutin ito. Lumalabas na si Ginang Kim ang tumawag kay Eun-jung. May nais siyang pag-usapan at gusto niya itong makaharap sa lalong madaling panahon. Alam ni Eun-jung na nagtataglay din si Ginang Kim ng mapaminsalang kapangyarihan, kaya hindi siya nangahas na tumanggi at agad siyang nagtungo sa lugar ng kanilang pagkikita. Samantala, habang nasa silid ni Chenny, hindi na malayang napangiti si Eun-jung habang binabasa ang mga inosente nitong pangarap at mga kahilingan sa buhay. Maya-maya, tinawag siya ni Ginang Kim upang sabayan sa hapunan. Napakasagana ng inihandang pagkain at halos wala nang mahihiling pa. Para bang isa itong paraan upang pagbayaran ang mga pagkakamali ng nakaraan. Lumalabas na inihanda ni Ginang Kim ang hapunang iyon bilang paghingi ng tawad. Pagkatapos kumain, tinanong niya si Eun-jung kung nasaan ang kanyang apo sa kasalukuyan. Ngunit desidido si Eun-jung na ilihim ito. Malamig niyang sinaktan ang damdamin ng matanda at agad na umalis. Paglabas niya ng bahay, mabilis siyang sinundan ni Robin at Gong Eun. Inakala nilang tuluyan ng tinalikuran ni Eun-jung si Chenny. Ngunit sa huli, nagbago ang kanyang isip. Nagpasya siyang sumama sa grupo upang iligtas ang babaeng mahal niya. Matapos ang napakaraming pinagdaanan nilang magkakasama, naging malapit na siya sa lahat. Nakipagkasundo siya kay Ginang Kim na tutulungan niyang iligtas si Chenny. Ginamit naman ni Ginang Kim ang kanyang impluensya upang makalikom ng halos 200 tao na susuporta sa kanilang plano. Inakala ng lahat na agad sasalakayin ni Eun-jung ang punong himpilan ni Eseha. Ngunit sa halip, ang una niyang ginawa ay kausapin ang mga tao sa istasyon ng pulisya. Sa pamamagitan lamang ng isang gift box, matagumpay nilang nakuha ang lahat ng impormasyong kailangan nila tungkol sa lihim na base ng simbahan. Pagkatapos nito, nagtungo silang tatlo sa isang abandonadong arena upang pag-usapan ang kanilang plano ng paglusob. Naniniwala si Gong Eun na kulang sila sa lakas upang kalabanin ang buong organisasyon. Ngunit hindi sumang-ayon si Robin. Ipinahayag niyang tunay niyang kaibigan si Chenny at gagawin niya ang lahat upang mailigtas ito. Dahil determinado ang dalawa, wala nang nagawa si Gong Eun kundi sumama sa kanila. Pagkatapos ay nagtungo sila sa isang bodega upang pumili ng mga kapote na kanilang isusuot. Bagamat mukhang katawa-tawa ang kanilang itsura, seryoso ang kanilang misyon. Samantala, sa loob ng research facility, kumukuha si Eseha ng sample ng dugo ni Chenny. Matapos niyang iturok ang bagong gawang gamot sa isang patay na laboratory mouse, isang himala ang nangyari. Unti-unting nabuhay muli ang daga. Sa labas naman, mainit na nagtatalo ang mga anak ni Eseha. Paulit-ulit na pinapakalma ni Panho ang lahat bago magsimula ang pag-atake. Ngunit hindi sumang-ayon si Ho-jun, gusto niyang matuklasan ang lahat ng lihim na may kaugnayan sa mga immortal. Nang lumabas si Eseha, hindi na napigilan ni Mirai ang sarili at direkta niya itong hinarap. Nangahas pa siyang gamitin ang kanyang superpower laban sa sarili niyang ama. Ngunit nanatiling kalmado si Eseha. Nagbanggit pa siya ng mga salitang hinango niya sa isang talatang parang mula sa Biblia. Upang patahimikin ang kanyang anak, nagbanta pa siya rito. Sa pagkakataong iyon, may dumating na balitang nagpuwersa kina Panho at Ho-jun na umalis. Naiwan lamang sina Mirai at Eseha sa silid. Samantala, sa labas ng pasilidad, isang malaking grupo ng mga tao ang nagpoprotesta at humihingi ng hustisya para sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay.
Ang mga nasa likod ng kaguluhang ito ay sina Yeonjung at ang kanyang dalawang kasama. Habang abala ang lahat sa kaguluhan, palihim na nagtungo ang grupo ni Yeonjung sa likurang bahagi ng base. Lumalabas na may isa pang lihim na daanan doon na siya lamang ang nakaalam. Ang tumulong sa kanilang makapasok ay ang kaibigan ni Yeonjung noong kabataan, si Hyokai. Sinundan nila ang mga lagusan ng imburnal at matagumpay na nakapasok sa loob ng gusali. Napakaraming uri ng gamot ang nakaimbak doon. At walang nakaalam kung ano ang magiging epekto kapag kumalat ang mga ito. Matapos ang maikling pagpaplano, maayos na nagtulungan ang tatlo. Isa-isang napabagsak ang mga gwardiya nang walang anumang ingay. Ngunit si Gomon ay muling nakagawa ng problema. Hindi niya sinasadyang mabuksan ang pinto ng palikuran ng mga gwardiya. Sa isang iglap, tila mapapahamak na ang grupo. Ngunit nakakagulat na ang mga gwardiya mismo ang mabilis na natalo. Samantala, sa pinakaloob ng laboratorio, inihahanda na si Chenny para sa operasyon. Doon niya nalaman ang tunay na plano. Kailangan niyang ipalit ang kanyang buhay sa isang matandang malapit ng mamatay. Aalisin ang kanyang puso at ililipat sa katawan ng matanda. Ipinaliwanag ni si Han na siya ang magiging susi upang mailigtas ang mundo. Matapos sabihin yon, tinurukan niya si Chenny ng gamot na nagpapabagal sa tibok ng puso. Unti-unting umumbok ang mga ugat sa kanyang leg. Ngunit sa sandaling yon, desperado siyang mabuhay. Naalala niya ang kanyang lola. Naalala rin niya ang kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng epekto ng gamot, pilit niyang pinabilis ang tibok ng kanyang puso gamit ang lahat ng kanyang lakas. Habang pababa ang scalpel ng doktor, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa silid. Kasunod nito, nagliparan ang napakaraming kutsilyo sa ere at tumutok sa lahat ng naroon. Doon nila napagtanto na dumating na si Yeonjung. Saktong-sakto ang kanyang pagdating upang iligtas ang babaeng mahal niya. Nang makita ni Chenny si Yeonjung, hindi niya napigilan ang pag-iyak sa sobrang ginhawa at saya. Makalipas ang ilang sandali, dumating rin si Rohbin at Gomon upang tumulong. Sunod-sunod namang lumitaw ang mga gwardiya at pinaulanan sila ng bala. Ngunit dahil handang-handa ang grupo ni Yeonjung, nagawa nilang kontrolin ang buong sitwasyon kahit mas marami ang kanilang kalaban. Samantala, si Chenny ay nakaupo pa rin sa operating table habang hilo at hindi malaman ang nangyayari. Matapos mapabagsak ang lahat ng gwardiya, muling nagsama-sama ang apat. Sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong magkita muli. Tinipon ni Yeonjung ang lahat ng kanyang lakas ng loob at mariing hinalikan si Chenny. Matapos ang halik na yon, biglang tumaas ng husto ang tibok ng puso ni Chenny. Dahil dito, agad siyang nag-teleport palayo sa mapanganib na lugar. Lumalabas na sinadya ni Yeonjung ang lahat upang mailayo siya kina Panho at Hojun. Habang inaalala ni Chenny ang matamis na halik na yon, nagpasya siyang bumalik. Hindi siya tatakas. Sa halip, babalik siya upang protektahan ang taong mahalaga sa kanya. Naghanda si Chenny ng napakaraming coffee jelly at pagkatapos ay nag-teleport pabalik sa kinaroroonan ni Yeonjung upang lumaban. Sa mga sandaling iyon, nasa matinding panganib ang grupo ni Yeonjung. Inalis ni Hojun ang kanyang salamin at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang dalhin si Yeonjung sa isang ilusyonaryong mundo. Doon, kinailangan niyang harapin ang isang batang lalaki mula sa kanyang nakaraan. Habang nakatayo si Yeonjung nang hindi gumagalaw, labis na nalito ang kanyang mga kasamahan sa labas. Hindi nila alam kung paano haharapin si Panho. Nagsimula namang ihanda ni Panho ang kanyang kapangyarihan upang durugin silang tatlo. Sa kabutihang palad, isinugal ni Rohbin ang kanyang buhay upang harangin ang mga pag-atake. Paulit-ulit niyang sinusubukang alisin ang pagkakahawak ni Panho, bagay na lalo lamang nagpagalit dito. Minamaliit ni Panho si Rohbin dahil sa tingin niya ay wala itong kakayahan, ngunit naglakas loob pa rin itong humamon. Sunod-sunod na suntok ang tumama sa mukha ni Rohbin hanggang sa mapaluhod siya. Ngunit biglang sumabog ang kanyang lakas. Mahigpit niyang pinagsalikop ang kanyang mga daliri sa kamay ni Panho at isa-isang binali ang mga kasukasuan nito. Nagbabala si Rohbin na huwag siyang maliitin. Kung hindi, papatayin niya si Panho sa mismong lugar na yon. Kaagad pagkatapos, pinabagsak niya ang kalaban sa isang malakas na sampal. Samantala, pinagsasabihan ni Hojun si Yeonjung dahil sa paglayo nito sa kanilang pamilya. Ayon sa kanya, si ay halamang ang tunay na nagmamahal sa kanila. Hindi na kinaya ni Yeonjung ang patuloy na panggigipit. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at lumikha ng isang napakalakas na unos na nagpalipad sa lahat ng bagay sa paligid. Maging si Chenny na kararating pa lamang ay muntik ng mapahamak. Kung hindi siya napigilan ni Rohbin sa oras, maaaring may isa na namang buhay na nawala noong araw na yon. Sa kabila ng lahat, nagawa pa ring makalapit ni Chenny kay Yeonjung. Kahit nasugatan siya ng mga lumilipad na piraso ng metal, patuloy niyang sinubukang ilabas si Yeonjung mula sa trauma ng kanyang pagkabata. Inalo pa niya ito sa ngalan ng kanilang yumao ng kaibigan. Sa kabutihang palad, nakatulong iyon upang humupa ang unos. Ngunit dahil dito, halos wala nang natitirang lakas si Yeonjung upang lumaban. Sinampal pa ni Chenny si Yeonjung upang tuluyan itong magising sa katotohanan. Dahil doon, muli itong nakabawi ng loob. Muling naghanda si Yeonjung upang harapin ang kanilang mga kalaban. Noong una, pinakiusapan ni Chenny sina Rohbin at Gong Eun na buhatin si Yeonjung.
Ngunit pareho silang umayaw. Kaya naman kumain muli si Chenny ng coffee jelly upang magkaroon ng sapat na enerhiya para iligtas silang lahat. Ngunit nahuli si Gong Eun sa paghawak sa kanya. Dahil dito, nawala ng kontrol si Chenny sa kanyang teleportation ability. Nagkamali sila ng destinasyon at napunta sa simbahan ng kabilang grupo. Nang makita ni Gong Eun na iniwan siya ni Chenny, agad siyang nagsimulang magreklamo. Ngunit nang mapansin niyang mukhang nagigising na si Panho, agad siyang natahimik sa takot. Sinubukan pa niyang alisin ang kanyang malagkit na kapangyarihan. Sa huli, matagumpay siyang nakaiwas sa panganib. Samantala, hindi alam ni Chenny kung ano ang susunod na gagawin. Pansamantala niyang inihiga si Eun Jung sa isang upuan para sa panalangin. Pagkatapos nito, pinagbawalan niya ang lahat na sabihin sa kanyang lola ang nangyari. Ngunit sinabi ni Rohbin na alam na ni Ginang Kim ang lahat kahit wala siyang isiniwalat. Pagkarinig nito, hindi alam ni Chenny kung paano haharapin ang kanyang lola. Sa huli, ipinagkibit-balikat na lamang niya ito at inisip na maaayos din ang lahat balang araw. Bigla namang nawalan ng kontrol ang kanyang kapangyarihan at muli siyang nag-teleport. Hindi niya sinasadyang mapunta sa panlabas na lobby ng lihim na silid sa ospital. Mula roon, palihim niyang pinakinggan ang usapan nina Etheha at ng tunay na utak sa likod ng lahat. Matagumpay na nakakuha si Etheha ng mga selula mula sa katawan ni Chenny. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang amo na ang mga selulang iyon ay maaaring pansamantalang pumalit sa immortal serum na nagmumula sa puso ni Chenny. Hindi pa rin kumbinsido ang amo. Ngunit binalaan niya si Etheha na papatayin niya ang lahat kapag nagkaroon ng masamang epekto ang gamot. Sa huli, pinayagan niyang iturok ang serum. Eksaktong nangyari ang inaasahan ni Etheha. Gumana ang mga selula ayon sa kanyang paliwanag. Sa loob lamang ng ilang sandali, tila bumata ng 20 hanggang 30 taon ang amo. Nakapaglakad pa siya ng walang ventilator o wheelchair. Labis siyang natuwa sa himalang iyon. Ngunit habang abala siya sa kanyang kasiyahan, biglang bumilis at sumakit ng husto ang tibok ng kanyang puso. Unti-unting bumalik ang kanyang katawan sa dati nitong mahina at matandang anyo. Para pa siyang nabubulok na kahoy habang mabilis na nanghihina. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, agad siyang namatay. Nabigla ang lahat ng nakasaksi. Kaagad na naghanda ang mga tauhan ng amo upang bumunot ng kanilang mga baril. Ngunit ginamit ni Mireille ang kanyang kakayahang manghipnotismo upang paatrasin ang mga miyembro ng Special Forces. Labis na nadismaya si Etheha. Sa mga nakaraang eksperimento sa mga hayop, maayos naman ang lahat ng resulta. Hindi niya maunawaan kung bakit napakabilis namatay ng amo matapos maturukan ng gamot. Gayunpaman, itinuring pa rin niyang tagumpay ang panandaliang pagbata ng matanda. Para sa kanya, may halaga pa rin ang eksperimento. Pagkatapos ng insidenteng iyon, lalo siyang naging determinado na hulihin muli si Chenny. Nais niyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik upang gawing mas matatag ang mga susunod na bersyon ng serum. Nang marinig ito ni Chenny, napagtanto niyang tuluyan nang nawalan ng katinuan si Etheha. Paalis na sana siya nang hindi sinasadyang may nahulog mula sa kanyang dala. Sa kabutihang palad, nakakain siya ng isang piraso ng jelly bago iyon nangyari. Dahil dito, matagumpay siyang nakatakas. Pagkatapos nito, pumasok si Panho sa silid upang humingi ng tawad. Ngunit walang pakialam si Etheha sa mga sugat nito. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang muling mahuli si Chenny. Kahit paulit-ulit na nakiusap si Mireille, iisa lamang ang sinasabi ni Etheha. Hindi raw niya ginagawa ang lahat ng ito para sa sarili niya. Ginagawa niya ito para sa kinabukasan at kapakanan ng kanyang mga anak. Sinubukan ni Mireille na kausapin at ipakita ang kanyang pagmamalasakit kay Panho. Ngunit paninisi lamang ang kanyang natanggap. Iginiit ni Panho na palagi siyang umaasta na parang nakahihigit sa lahat. Diretsahan pa niyang sinabi na gumawa si Etheha ng isang headset na kayang hadlangan ang kakayahan ni Mireille na bumasa ng isip. Lubos itong nakasakit kay Mireille. Kahit gaano pa siya magpaliwanag, nanatiling tingin ni Panho sa kanya ay isang sinungaling at mapangkontrol na tao. Hindi pa rin nawawala ang kanyang tiwala kay Etheha. Samantala, nang marinig ni Ho Jun ang kanilang pag-uusap, naalala niya ang sandaling tumakbo si Chenny papunta kay Eunjung. Muling sumiklab ang kanyang galit. Para sa kanya, si Chenny ang sumira sa kanyang relasyon kay Eunjung. Sa kabilang banda, abala naman si Chenny sa pagsisikap na ayusin ang kanyang imahe. Buong kumpiyansa niyang hiniling sa lahat ng miyembro ng kulto ang walang hanggang buhay. Pagkatapos nito ay sinubukan niyang tumakas. Ngunit dahil sa tila lasing niyang pagsasalita, palihim siyang pinagtatawanan at pinag-uusapan ng mga taong nasa paligid. Upang ipakita na hindi siya natatakot makipagsagupaan, humarap siya sa lahat at sunod-sunod silang minura. Lantaran pa niyang ibinunyag ang mga iligal na eksperimento na isinasagawa sa lugar na iyon. Isa-isa niyang binanggit ang pangalan ng kanyang mga kakilala at pinayuhan silang umuwi na lamang at tigilan ang kanilang kahangalan. Ngunit walang sumagot kay Chenny. Tahimik lamang silang tumayo at bumuo ng isang mahabang harang. Layunin nilang pigilan siya. Sa likuran nila ay si Mireille na gumagamit ng kanyang kapangyarihan upang impluwensyahan ang kanilang mga isip. Ang mga salita ng pari ay naging parang hudyat ng digmaan.
Unti-unting nabaliw sa pananampalataya ang mga debotong tagasunod. Sabay-sabay silang sumugod kay Chenny na parabang isa siyang regalong mula sa langit. Isa na lamang ang nasa isip nila. Ang pagpunit-punitin si Chenny. Inakala ni Chenny na katapusan na niya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nagising si Eun-jung at agad siyang iniligtas. Muli siyang napasa kamay ng binata. Sinabihan siya ni Eun-jung na tumakas muna. Ngunit matigas ang ulo ni Chenny at tumanggi siyang umalis. Hindi nagtagal, napilitan sina Chenny, Eun-jung, at Roh-bin na wasakin ang pinto upang makatakas. Sa labas ng bakod, napapalibutan na ng mga nagpoprotesta ang simbahan. Paulit-ulit nilang hinihiling na palayain ang kanilang mga anak. Samantala, tinawagan ni Junmo si Ginang Kim upang alamin ang sitwasyon. Nais niyang malaman kung ano ang naging resulta ng pakikipag-usap nito sa hepe ng pulisya. Napabuntong hininga lamang si Ginang Kim. Ayon sa kanya, maging ang hepe ay nabili na rin ng simbahan. Naniniwala siyang halos wala ng silbi ang kasalukuyang puwersa ng pulisya. Pagkarinig nito, agad na iniulat ni Junmo ang nangyayari sa labas ng simbahan. Pagkatapos ay sinunod niya ang payo ni Ginang Kim at lumipat sila sa Plan E. Samantala, nasa napakahirap na sitwasyon si Gong Eun. Kailangan niyang magtago at maghanap ng paraan upang makatakas mula sa simbahan. Kahit paulit-ulit tumatawag ang kanyang asawa at mga anak, hindi niya magawang sagutin ang telepono. Habang nagmamasid, napansin niya ang isang tubo na direktang papunta sa labas. Agad siyang kumapit sa pader upang makatakas. Sa pagkakataong iyon, sinubukan niyang abutin ang kanyang cellphone at napatingin siya sa sahig ng laboratorio. Doon niya nakita ang mga bangkay na isa-isang itinatapon sa isang malaking kaldero ng kumukulong langis. Nangilabot siya sa kanyang nakita. Mas lalo pa siyang natakot nang marinig ang pag-uusap ni Mirai at Ho-jun tungkol sa isang propesya. Narinig din niyang pinag-uusapan nila kung tama bang ibuhos ang experimental na gamot sa supply ng tubig ng buong lugar. Upang hindi mahalata, sign language ang ginamit ni Mirai at Ho-jun sa kanilang pag-uusap. Nais ni Mirai na manatili at magtiwala kay Ieha. Umaasa siyang matutulungan nito ang pagkabulag ni Ho-jun. Matapos marinig ang lahat, pinilit ni Gong Eun na pakalmahin ang sarili. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang pagtakas habang nakadikit sa pader. Samantala, habang tumatakas ang grupo ni Chenny, nadapa si Roh-bin dahil sa kaguluhan. Muli siyang iniligtas ni Eun-jung. Inakala nilang nakatakas na sila. Ngunit pagdating nila sa lobby, nadatnan nilang naghihintay si Pan-ho. Agad na napagtanto ni Eun-jung na delikado ang sitwasyon. Kaya pinilit niyang kumbinsihin si Chenny na iligtas muna si Roh-bin at umalis. Nagtagumpay silang makabalik sa bahay ni Roh-bin. Doon ay humiram si Chenny ng mga armas upang tulungan ang taong mahal niya. Samantala, walang tigil ang matinding labanan ni Eun-jung at Pan-ho. Napakalakas ng kanilang banggaan. Nabasag ang mga sahig at nagkadurog-durog ang mga bintana. Habang tumatakbo si Chenny sa mga lansangan, nakakita siya ng isang hardware store at nagsimulang mamili ng mga maaaring gamiting sandata. Kasabay nito, patuloy na sinusubukan ni Pan-ho na kumbinsihin si Eun-jung. Ayon sa kanya, kung ibibigay nila si Chenny bilang gamot, maliligtas ang lahat ng mga eksperimento ni Ieha. Ngunit tumanggi si Eun-jung. Hindi niya matanggap na kailangang ialay ang buhay ng isang tao upang mabuhay ang iba. Hindi niya maintindihan kung bakit sila humantong sa ganoong sitwasyon. Sa wakas ay inamin niyang mahal na niya si Chenny. Dahil dito, determinado siyang tapusin ang lahat. Alinman sa mapatay niya si Pan-ho o siya mismo ang mamatay. Pareho nilang inilabas ang natitira nilang lakas upang gamitin ang kanilang pinakamalalakas na kakayahan. Kapwa nila nais tapusin ang laban sa isang huling pag-atake. Nang makabalik si Chenny sa pinangyarihan ng labanan, isang lawa na lamang ng dugo ang kanyang nakita. Nais niyang hanapin si Eun-jung kasama si Gong Eun. Ngunit galit na galit si Gong Eun at tumangging tumulong. Sinisi niya si Chenny dahil iniwan siya nito sa isang kritikal na sitwasyon. Idinagdag pa niya na naghahanda ang kulto na magpakawala ng malaking dami ng lason sa supply ng tubig ng lungsod. Nag-aalala siya para sa kanyang asawa at anak na maaaring makainom ng kontaminadong tubig. At sa mismong sandaling natapos magsalita si Gong Eun, tila magsisimula na ang isang tunay na bangungot. Libo-libong tonelada ng lason ang inilabas mula sa base at inihahandang dalhin sa ibang lugar. Nang mabalitaan ni Mirai ang pagkamatay ni Pan-ho, agad siyang nagmadaling puntahan ito. Kahit sa kanyang huling sandali, nakaramdam pa rin ng pagkakasala si Pan-ho sa kanyang kinikilalang ama. Ang tagpong iyon ang tuluyang nagpasiklab sa galit ni Mirai. Kasabay ng pagkamatay ni Pan-ho ay ang tagumpay ni Eun-jung. Ngunit kapalit nito ay matitinding sugat. Halos kalahati na lamang ng kanyang buhay ang natitira. Samantala, mukhang naging matagumpay ang espesyal na gamot na nilikha ni Ieha. Dahil dito, lalo siyang nasabik sa produktong balak niyang ilabas. Ang pagkamatay ni Pan-ho ay nagdulot ng matinding galit sa mga tagasunod ng kulto. Ginamit ni Mirai ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang kanilang mga isipan. Agad nilang pinalibutan sina Chenny at Gong Eun. Inakala ni Chenny na wala na silang pag-asang makatakas. Akala niya ay naubos na niya ang huling supot ng coffee jelly.
Samantala, lugmok naman si Gong Eun sa pagdadalamhati dahil hindi man lamang siya nakapagpaalam sa kanyang asawa at mga anak. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Nang kapapa ni Chenny ang kanyang bag, masaya niyang natuklasan na mayroon pa pala siyang isang natitirang supot ng coffee jelly. Tuwang-tuwa siyang ipakita ito. Ngunit si Gong Eun ay patuloy lamang sa pag-iyak. Wala nang oras para magpaliwanag si Chenny. Agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan at itineleport si Gong Eun pabalik sa kanilang bahay. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa arena. Pinulot niya ang kanyang chainsaw at naghanda para lumaban. Ngunit sa sobrang lakas ng kanyang paghila, naputol ang starter cord nito. Akala ni Chenny ay katapusan na niya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, buong bilis na ibinangga ni Ginang Kim ang kanyang sasakyan sa pader ng simbahan. Dahil doon, nailigtas niya ang kanyang pasaway na apo. Pagkakita ni Chenny sa kanyang lola, agad siyang napaiyak. Tumakbo siya at mahigpit itong niyakap habang inilalabas ang lahat ng kanyang hinanakit. Paulit-ulit nilang sinisi ang isa't isa habang magkayakap. Sa pagkakataong iyon, may nakapansin kay Ginang Kim at nagtaka kung bakit siya naroon. Samantala, nagtungo naman si In-jong sa lugar kung saan nagsasagawa ng pananaliksik si Ieha. Nakapagtataka dahil hindi man lamang nagulat si Ieha sa kanyang pagdating. Tahimik lamang itong nagpatuloy sa ginagawa. Tinitigan naman siya ni In-jong ng may matinding puot. Tinanong niya kung bakit pinili nito ang mga ulilang katulad niya at pinilit silang sumailalim sa napakalulupit na eksperimento. Kalmadong sumagot si Ieha. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat bilang isang eksperimento para sa sariling kasiyahan. Nagsimula ito dahil sa maliit na kasakiman at inggit. Kalaunan ay kinailangan niyang magsagawa ng mga eksperimento sa tao kaya dinala niya ang mga batang iyon upang subukan ang kanyang mga gamot. Ipinagmamalaki pa niyang siya ang dahilan kung bakit naging malalakas ang mga batang iyon at nagkaroon ng mga pusong may kakayahang muling mabuhay. Ibinunyag din ni Ieha ang kanyang ambisyon. Nais niyang lumikha pa ng mas maraming taong may superpowers sa hinaharap upang mapataas ang posibilidad ng paglikha ng mas maraming gintong puso. Tinanong siya ni In-jong tungkol sa mga panganib ng kanyang mga eksperimento. Ipinaalala niyang mas marami ang namatay at nagkaroon ng kapansanan kaysa sa mga nagkaroon ng kapangyarihan. Ngunit ayon kay Ieha, ang mga batang nakapasa sa pagsubok ang siyang lumilikha ng kasaysayan. Pagkatapos ay inutusan pa niya si In-jong na dalhin si Chenny sa kanya. Naniniwala si Ieha na si Chenny ang nawawalang piraso upang makumpleto ang huling yugto ng kanyang revolusyon. Lubos na nadismaya si In-jong sa kanyang kinikilalang ama. Sa puntong iyon, wala na siyang ibang nais kundi patayin si Ieha. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon. Sinalakay ng mga sundalong kontrolado ni Mirai ang lugar. Sa hudyat ni Mirai, sabay-sabay nilang itinutok ang kanilang mga baril kay In-jong. Akala ng lahat ay masasapol siya. Ngunit napakahina ng kanilang pagbaril. Isa man sa mga bala ay hindi tumama kay In-jong. Sa halip, tila bumalik ang mga bala sa kanilang pinanggalingan. Isa sa mga ito ang tumama ng direkta sa puso ni Ieha. Nang makita iyon ni Mirai, agad siyang tumakbo pababa. Ngunit nagkaroon ng tagas ng gas sa kalapit na bahagi ng gusali. Isang piraso ng bakal ang lumikha ng spark na nagpasiklab sa napakalaking pagsabog. Sa loob lamang ng ilang segundo, nilamon ng apoy ang buong lugar. Bigla namang nakaramdam si Chenny ng kakaibang kutob na nasa panganib si In-jong. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang teleportation ability ngunit hindi ito gumana. Sa gitna ng kaguluhan, bigla niyang naalala ang halik nilang dalawa ni In-jong. At dahil doon, nagawa niyang eksaktong mag-teleport sa lugar kung saan ito naroroon. Isa-isa niyang binaliktad ang mga bangkay habang desperadong hinahanap ang lalaking mahal niya. Nang makita niyang may ilang sundalo pang humihinga, naawa siya sa mga ito. Isa-isa niya silang itinelesport sa ligtas na lugar. Nakikita ni Ginang Kim kung paano inuubos ng kanyang apo ang sariling lakas. Dahil dito, labis siyang nag-aalala at naawa kay Chenny. Ngunit walang pakialam si Chenny sa kanyang sariling kalagayan. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang matagpuan si In-jong. Samantala, hindi gaanong nasugatan si Mirai sa pagsabog. Pagkagising niya, agad siyang naghanap ng gamot upang iligtas si Ieha. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang bagong imbentong gamot nito. Agad niya itong itinurok kay Ieha. Subalit tanging isang mahabang tunog mula sa monitor ang kanyang narinig. Ipinapahiwatig nito na wala na itong buhay. Samantala, walang kaalam-alam si Ho-jun sa mga nangyayari sa simbahan. Walang muwang niya itong itinatanong kay Mirai. Hindi naman matagpuan ni Chenny si In-jong dahil may isang lalaking nakakulong ang lihim na nagligtas dito. Ginamit ng lalaking iyon ang kanyang kapangyarihan upang wasakin ang kandado ng kulungan. Pagkatapos ay matagumpay niyang nailigtas si In-jong mula sa kapahamakan. Nagawa pa niyang humingi ng tawad kay In-jong. Maingat niyang ipinaliwanag na noong sunog maraming taon na ang nakalipas. Napilitan siyang iwanan si In-jong. Biglang may narinig na boses si In-jong. Paulit-ulit nitong binabanggit ang kanyang numero. Dahil dito, nagising siya at dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Junmo kay Ginang Kim na may dalawang kahina-hinalang truck na papasok sa lungsod. Pagkarinig nito, agad na naalala ni Chenny ang mga mapanganib na kemikal.
Napagtanto niyang ang mga truck ay may kargang eksperimental na gamot na balak ikalat sa buong syudad. Hindi alam ni Chenny kung ano ang gagawin. Ngunit biglang dumating si Mirai. Ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin si Junmo. Kumuha si Junmo ng baril at itinapat ito sa ulo ni Ginang Kim. Agad na naggitngit sa galit si Chenny. Sinabi niyang siya na lamang ang targetin kung galit si Mirai. Ngunit malamig na inutusan ni Mirai si Junmo na kalabitin ang gatilyo. Sa kabutihang palad, mabilis na niyakap ni Chenny ang kanyang lola at nag-teleport palayo bago pa man makaputok ang baril. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya dala ang isang excavator. Dahil unang beses pa lamang niyang magmaneho nito, walang pag-aalinlangan niyang winasak ang buong gusali ng templo. Pagkatapos ay agad siyang naglaho bago pa siya mahuli. Samantala, nagaganap ang rehearsal para sa isang parada sa lungsod. Biglang sumulpot si Gong Muon at sumigaw sa lahat na tumigil at lumikas agad. Nahihiyang sinubukan siyang pigilan ng kanyang asawa. Ngunit lalo lamang itong nagpataranta kay Gong Muon. Ang nais niya lamang ay mailigtas kaagad ang kanyang asawa at mga anak. Paulit-ulit niyang sinisigawan ang mga tao na paparating na ang katapusan. Dahil dito, inakala ng lahat na nababaliw na siya. Samantala, mabilis namang inutusan ni Mirai ang kanyang mga tauhan na simulan ang plano. Sa kabilang panig, nahilo si Robin matapos ang isang malakas na banggaan. Hindi niya namalayang napunta siya sa gitna ng grupo ng mga kontroladong sundalo. Akala niya ay katapusan na niya. Ngunit eksaktong dumating sina Yoon Jeong at Chenny upang iligtas siya. Nang makita ni Gong Muon na nasa panganib ang kanyang mga kasama, agad niyang hinarangan ang kanyang asawa at anak gamit ang sariling katawan. Binigyan pa niya ng halik ang kanyang asawa bago lumabas upang sumama sa laban. Nagsimula ng umatake ang mga tauhan ng kalaban. Parang walang kapagurang hukbo ng mga zombie ang kanilang paglusob. Patuloy namang ginamit ni Robin ang kanyang lakas upang itaboy ang mga sundalong lumalapit. Samantala, tumakbo si Gong Muon at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang idikit ang dalawang sundalo sa maskot ng lungsod. Walang tigil naman sa paggalaw si Chenny upang protektahan ang kanyang mga kasama. Pinagsama niya ang kanyang kapangyarihan sa kakayahan ng kanyang minamahal. Lumipad pa siya sa himpapawid upang umatake. Sa unang tingin ay tila lamang ang grupo ni Chenny. Ngunit hindi man lang matinag ni Robin ang isang napakalaking sundalo. Sa halip, siya ang napalipad ng isang suntok. Tumagos pa ang kanyang katawan sa pintuan ng bahay ng isang matandang babae. Magtatanong sana ang matanda kung ano ang nangyari. Ngunit nakiusap si Robin na murahin siya ng todo upang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa matitinding sermon ng matanda, mabilis niyang natalo ang magkakasunod na sundalo. Habang sina Chenny, Yoon Jeong, at Robin ay abala sa paglilinis ng larangan ng labanan, may isang malaking bola na gumulong sa kanilang harapan. Ginamit ni Gong Muon ang kanyang malagkit na kapangyarihan upang pagdikit-dikitin ang lahat ng sundalo rito. Maging si Chenny ay hindi sinasadyang nadamay. Agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang mawala ang higanteng bola. Pagkatapos ay itinelesport niya ang sarili at si Gong Muon pabalik sa pangunahing labanan. Nang makita ito ng asawa at mga anak ni Gong Muon, hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Kalaunan ay nalaman nilang itinelesport ni Chenny ang higanteng bolang iyon diretsyo sa kulungan. Akala ng apat na natapos na ang problema. Ngunit may panibago na namang grupo ng mga kalaban na dumating. Napilitan silang maghiwa-hiwalay upang maisagawa ang kani-kanilang misyon. Sina Robin at Chenny ang naatasang pigilan ang fireworks display. Samantala, sina Yoon Jeong at Gong Muon naman ang inatasang hanapin si Mirai. Lalong tumitindi ang tensyon sa buong lungsod. Hindi pa rin natatagpuan ng grupo ni Chenny ang truck na may dalang eksperimental na gamot. Kasabay nito, mag-isang nakikipaglaban si Yoon Jeong sa maraming sundalo. Halos bumigay na ang kanyang katawan. Sa wakas, natagpuan ni Gong Muon si Mirai na nakatayo sa bubong ng isang gusali. Agad niya itong sinigawan at inutusang tumigil. Napagtanto ni Mirai na may nakadiskubre sa kanyang kinaroroonan. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang hypnosis ability. Ngunit patuloy siyang sinisigawan ni Gong Muon kaya hindi siya makapag-concentrate. Patuloy siyang kinwestiyon ni Gong Muon. Tinanong niya kung bakit bukod sa paghihiganti kina Yoon Jeong at Chenny ay wala rin itong awa sa mga inosenteng tao. Sumagot si Mirai na walang pakialam ang mga taong iyon sa paghihirap nilang magkakapatid, kaya wala rin siyang dahilan upang magmalasakit sa kanila. Agad siyang minura ni Gong Muon. Sinabi niyang mukhang walang nagturo rito ng tama at siya na mismo ang magbibigay ng leksyon. Papalapit na sana siya upang sampalin si Mirai. Ngunit biglang naghagis si Ho Jian ng fire extinguisher diretsyo sa kanyang mukha. Dahil sa hindi inaasahang tama, bumagsak si Gong Muon at nawalan ng malay. Doon lamang kumalma si Mirai. Halos himatay na siya habang nakasandal sa kanyang kapatid. Kasabay nito ay naputol rin ang kontrol niya sa lahat ng taong minamanipula niya. Dahil sa walang tigil na paggamit ng kanyang kapangyarihan, labis siyang nanghina at nagsimulang magsuka ng dugo. Ang tanging nais ni Mirai ay ang paghihiganti. Gusto niyang pagbayarin ang lahat para sa pagkawala ng mga taong mahal niya. Pagkatapos noon, tuluyan siyang nawalan ng malay sa mga bisig ni Ho Jian. Sa sandaling iyon, nagising si Gong Muon.
Akala niya ay patay na siya. Inakala niyang tapos na ang lahat. Samantala, nang makita ni Eun Jeong ang kanyang minamahal na papalapit at nagtatanong tungkol sa kanyang kalagayan, tuluyan siyang nawalan ng pag-ingat. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Ho-jan na saksakin siya sa tiyan. Pagkatapos noon, hinalikan pa ni Ho-jan si Eun Jeong. Pagkagising ni Mirai, nabigla siya sa kanyang nasaksihan. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, isang tagasunod ng simbahan ang biglang sumugod at sinaksak si Ho-jan sa likod. Inakala ng lahat na si Chenny ang taong namamatay. Magsisigaw na sana si Gong Muon sa matinding pagdadalamhati nang biglang lumitaw ang totoong si Chenny. Hindi niya maintindihan kung bakit paulit-ulit na sinisigaw ni Gong Muon ang kanyang pangalan. Nang sundan ni Chenny ang direksyong itinuturo nito, nagulat siya nang makita ang isang taong kamukhang kamukha niya. Dahil sa labis na pagdurugo, bumalik si Ho-jan sa kanyang tunay na anyo. Ang katotohanan iyon ay labis na ikinagulat at ikinawasak ni Mirai. Hindi siya makapaniwalang siya mismo ang hindi sinasadyang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Sa kabutihang palad, tumitibok pa rin ang pulso ni Ho-jan kaya nagmadali ang lahat na maghanap ng telepono upang tumawag ng ambulansya. Biglang napansin ni Gong Muon na magkakasamang nakatingin sa langit ang kanyang asawa at ang iba pang mamamayan. Pagtingala nila, nakita nila ang isang napakalaking hot air balloon na dahan-dahang papalapit. Sa loob nito ay napakaraming experimental na gamot. Nakahanda na itong ikalat sa buong lungsod. Eksaktong nangyayari ang lahat ayon sa propesyang ipinakalat ng kulto. Ang kanilang layunin ay alisin ang mahihina at iwan lamang ang kapangyarihan sa malalakas. Palapit ng palapit ang huling countdown. Kahit anong pilit ni Ho-jan, hindi nito magawang pigilan ang hot air balloon. Tumingin sa paligid si Chenny. Napagtanto niyang maraming kakilala niya ang mamamatay at magiging impyerno ang lugar na iyon kapag bumagsak ang mga kemikal. Agad niyang hiniling kay Robin na ihagis silang dalawa ni Gong Muon papunta sa hot air balloon. Pagkatapos ay gagamitin niya ang kanyang kakayahan upang iteleport ito sa ibang lugar. Paulit-ulit siyang pinigilan ng kanyang mga kasama. Ngunit hindi nagbago ang kanyang desisyon. Handa silang magsakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng lahat. Kahit labis na nag-aalala si Robin, wala siyang magawa kundi sundin ang kanilang kahilingan. Buong lakas niya silang inihagis papunta sa hot air balloon. Pagkapit ni Chenny rito, agad siyang nagsimulang umakyat sa pinakataas. Kahit takot siya sa matataas na lugar, pinilit niyang magpatuloy. Sa mga huling segundo, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sinikap niyang manatiling kalmado habang bumababa ang 10 segundong countdown. Sa mismong sandaling sumabog ang hot air balloon, matagumpay niya itong naiteleport palayo. Dahil dito, hindi nakaranas ang lungsod ng ulan ng nakalalasong kemikal. Sa halip, ang nakita ng mga tao ay tila isang napakagandang fireworks display para sa bagong taon. Nang makita ito ni Mirai, napagtanto niyang tuluyan na siyang natalo. Samantala, walang kaalam-alam ang mga tao sa ibaba tungkol sa tunay na nangyari. Masaya lamang nilang sinalubong ang pagdating ng bagong siglo. Matagumpay na nailipat ni Chenny ang pagsabog sa isang bakanteng lupain. Dahil dito, natapos ang napakahirap na misyon ng pagliligtas. Ngunit kinabukasan, tila nabura ang alaala ng lahat ng tao sa lungsod. Wala silang maalala tungkol sa mga pangyayari noong nakaraang gabi. Tila ang mga taong naimpluwensyahan ng hypnosis lamang ang nakalimot sa lahat. Gayunpaman, malinaw pa ring naaalala ng anak ni Gong Muon ang buong pangyayari. Matapos ang pagsabog ng hot air balloon, araw-araw na naghihintay si Ginang Kim sa pagbabalik ng kanyang apo. Ngunit hindi na bumalik si Chenny. Maging si Robin ay labis na nagluksa at umiyak ng maraming beses. Patuloy na naghintay ang tatlong magkakaibigan ng anumang balita tungkol kay Chenny. Dumating pa sa puntong naniwala si Ginang Kim na hindi na kailanman makakabalik ang kanyang apo. Matapos ang pagsabog na yon, tila tumanda siya ng maraming taon sa loob lamang ng isang gabi. Lumipas ang panahon, dumating ang ika-49 na araw ng paggunita sa pagkamatay ni Chenny. Habang isinasagawa ang seremonya, isang taong nakasuot ng punit-punit na balabal ang biglang lumitaw. Walang pakialam itong sumiksik sa gitna ng mga tao upang makikain kasama ng mga panauhin ni Ginang Kim. Nang mapansin ni Ginang Kim ang paraan ng pagsasalita at pagkilos ng taong iyon, agad niyang nakilala kung sino ito. Si Chenny iyon. Labis na nagulat ang lahat ng mga panauhin. Ngunit higit silang nagulat sa kakaibang amoy ng kanyang katawan. Mukha siyang matagal nang hindi naliligo. Walang kamalay-malay na tinanong ni Chenny ang kanyang lola kung sino ang namatay at bakit napakalaki ng ginagawang seremonya ng pamilya. Patuloy siyang humihingi ng pagkain at inumin na parang walang nangyari. Dahil dito, ang dapat sana'y seremonya ng pagluluksa ay mabilis na naging salu-salo para sa kanyang pagbabalik. Nang marinig ni Eun Jung na buhay pa pala si Chenny, agad siyang nagmadaling puntahan ang babaeng matagal niyang hinahanap. Labis ang kanyang tuwa nang makita itong muli. Bagamat muntik na siyang umatras dahil sa amoy nito,
hindi pa rin napigilan ng yakap ni Chenny ang kanyang puso na muling kabahan. Mula noon, palaging may naghihintay kay Yeonjung tuwing umuwi siya mula sa trabaho. Samantala, nagpatuloy naman ang buhay ng lahat. Ang dalawa pa nilang kasama ay patuloy pa ring tumutulong at nagliligtas ng mundo sa kanilang sariling paraan. At dito na nagtatapos ang kwento para sa video na ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Money. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.